Kasunod ng madugong operasyon sa Negros Oriental, ipinag-utos ni PNP Chief Oscar Albayalde ang pag-relieve sa Provincial Director ng Negros Oriental, kabilang na ang mga hepe ng pulisya sa mga bayan ng Santa Catalina, Manuyon at Canlaon City simula ngayong araw. At kaugnay po niyan, makakausap natin si Police General Oscar Albayalde. Magandang tanghali po sa inyo. Yes, Ravi, magandang tanghali din po sa inyo sa ating mga kababayan. Opo, ano pong basihan sa pag-relieve kay Negros Oriental Provincial Police Office Head Colonel Raul Takaka? Well, ito po ay para magbigay daan sa isang patas na investigasyon, no? At para mawala po yung pagdududa ng ilang sektor sa atin na yung mga yan ay inosente at mabigay na rin ng daan siguro at oportunidad sa ating mga kapulisan na talagang ito mapatunayan nila na ito ay isang lehitimong operasyon. Ito po bang operasyon na ito kinailangan pang dumaan sa national headquarters or yung provincial na lang talaga ang nag-decide at nag-execute nitong kanilang ginawang operasyon? Yan po ay dumaan sa regional headquarters nila, covered by an operational plan. Kung hindi ako magkamali, yan ay O-Plan 2.0. Kung hindi ako magkamali, bago nila din in-execute yan, ay merong information na nakuha allegedly yung ating Regional Intelligence Division yan tungkol doon sa mga involvement ng mga tao na yan. Sa panayam po kasi namin kahapon kay Colonel Takaka, sinabi niya na may ibang lugar na hindi na nakasama yung ilang barangay officials na dapat mag-witness doon sa kanilang ginawang operasyon dahil masyado malayo. Okay, natakot sila. So sila na lang yung nag-operate. Pag ganito po bang pagkakataon, wala hong problema na tumuloy yung mga operatiba? Well, isa po yan na dapat talaga, mas maganda talagang may kasama na barangay official or miyembro ng media. No? At of course, yung pong pag-search, kung yan ay search warrant, ay dapat sa presensya ng may-ari ng bahay. Pero ano po mga factors para sabihing kailangan ituloy yung operasyon kahit na wala itong ganitong panuntunan? Well, unang-una, covered po ng search warrant yan at may pag-uutos yung ating korte, no? At yung pong naman kung may makuha naman tayong mga ibang tao na mag-witness, wala naman pong problema yan. Provided na meron pong witness doon at credible yung witness na yon. No? Kung yan ay isang lugar, kung pwede, yung mga leaders doon sa lugar na yon, yun po ang isama natin. Pwede yun. At of course, dun sa panayam, sinabi nga po ng provincial director na wala namang nalabag na karapatang pantao pero marami na pong account mula mismo dun sa mga kaanak na naroon nung isinagawa yung raid na parang execution style daw yung nangyari. Ano pong reaction nyo rito? Yes, that is the very reason, Rafi, kaya po natin pinarelieve temporarily administrative relief. No? We're not saying na dahil po na-relieve yan ay guilty yung ating mga kapulisan. This is to pave the way for an impartial investigation. At binigyan ko na rin po ng direktiba yung ating IAS and also yung aming DIDM to conduct an immediate investigation, an in-depth investigation dito sa pangyayari na yan. Yung mga baril po na nakumpiska doon sa mga subject at lalo na yung mga napas lang, na-subject niyo po ba ito sa verification at anong pong resulta nito kung meron man? Sa ngayon, wala pa po. Of course, they will be subjected to ballistics examination. Lahat po yan ay sinambit sa crime lab natin for examination at malaman natin yung history ng mga baril na yan. Again, nabanggit niyo po dumaan sa regional headquarters itong operasyon na ito. Para po sa kamalayan ng ating mga manonood, ano po yung rason ulit kung bakit isinagawa itong kanilang operasyon simultaneous sa maraming lugar, yung kanilang inoperate? Well, ang sabi po nila, may mga nakukuha silang mga information dun sa involvement nga nitong mga tao na to. No? Allegedly, may mga previous involvement itong mga ito. At sila ay sumusuporta doon sa armadong rebellion. Kaya yan po ang nagtulak sa kanila para applyan sila ng search warrant. Yung ibang kaanak po umamin din naman na talagang meron daw baril yung kanilang kaanak na napaslang pero hindi raw yung mga baril na nakuha doon sa kanilang possession after the operation. Yung isa nagpakita ng isang M16 na medyo luma na, yun daw talagang baril ng kanyang kaanak pero nung matapos na yung operasyon may dalawa ng baril na nakuha sa kanila. Yung mga ganitong detalye ho ba nakarating na sa inyo? Lalabas po yan sa investigation, Rabi. That's the very reason bakit po tayo sabi ko nga, pinarelieve po natin yan. Hindi lang sa regional level, dinala po natin yan dito sa Camp Crame, no, sa pihaw namin o yung holding and accounting unit sa national headquarters para po hindi nila ma-influence yung gagawing investigasyon dyan. Itong insidenteng ito, makaka-apekto ba sa iba pang mga nakalatag na operasyon, law enforcement operation ng inyong
mga unit sa iba't ibang lugar sa Metro Manila? At meron ho ba kayong reminder sa kanila para hindi na magkaroon ulit ng duda yung ganitong mga kalalaking operasyon? Well, hindi naman po siguro. Patuloy naman ng ating pagbibigay paalala sa ating mga kapulisan na tuwing gagawa ng operasyon ay sabi nga natin within the limits of the law. No, hindi po sabi paulit-ulit na pong sinabi even our president na kahit na magkamali yung pulis natin o mabuso ay kukonsintin niya. Wala pong sinabing ganyan ng ating Pangulo. Kaya po yung sinasabi natin paalala sa ating mga kapulisan na tuwing mag-ooperate kami sila ay kailangan within the limits of the law. Panghuli na lamang po, patungkol naman sa operasyon kontra New People's Army, meron ho ba kayong inaasahan pang mga, kasi binabanggit, may pag-akyat ng kanilang mga aktibidad laban sa mga police targets? Pinaghahandaan nyo ba ito at meron ba kayong mga intel reports na talagang naghahanda yung mga NPA units sa buong bansa na umatake dito sa mga police stations, lalo na sa mga hinterlands? Yes, actually, pinaghahandaan po natin yan. Siguro, isa pong one successful story is yung nangyari doon sa Victoria na kung saan ay talagang nakahanda yung ating mga kapulisan. No, alam naman po natin na talagang gustong ipakita ng mga NPA na talagang sila ay kunwari ay isang puwersa pa or a force to be reckoned with, no? Or nagpapakilala pa. Samantalang napakarami na po ang nagsosurrender sa kanila. Mangilan-ngilan lang po yung mga insidente ngayon gaya doon sa Sagada, sa Mountain Province na kung saan kami namatayan ng isa. So, at sa maliban po sa mga tinatawag nating mga critical areas na kung saan meron pa silang impluensya ay halos pawala na po yung kanilang mga hardcore o yung mga miyembro at pati yung kanilang mga supporters. Very quickly po, maisingit ko na rin, siguro assurance na rin doon sa mga kaanak ng mga namatay dito sa operasyon na ito at sa iba pang po pwedeng magkaroon ng duda. Kung meron naman silang nalalaman, huwag silang matakot na lumapit sa PNP para magbigay ng kanilang impormasyon tungkol sa ganitong operasyon. Yes, opo, sa ating mga kababayan, this is the very reason kung bakit po natin tinatanggal temporarily yung mga commanders on the ground natin tuwing may mga ganyang operation to pave the way for an impartial investigation. At of course, para po maging patas ang gagawing investigasyon. At saka yung mga may nakita o mga witness, kung talagang meron po silang nakita na totoo naman ay wag pong mag-atubili na sabihin sa amin dahil parte po yan ng ginagawa nating investigasyon. Okay, sige po. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat po. Magandang tanghali po siya. Mabuhay po. Salamat po. Si PNP Chief Oscar Albayalde.